So what is the deception of the devil? Ask me what? To make you think that you are less than your dignity. Ang gusto ng demonyo, isipin mo na mas mababa ka kaysa sa totoo mong pagkatao. Ang gusto ng demonyo, kumbinsihin ka na lagi kang kulang at hindi ka sapat. At ito yung pinagmumulan ng lahat ng kasalanan. Kaya ka nagiging mayabang kasi kasi maliit ang tingin mo sa sarili mo, kaya nagmamalaki ka sa ibang tao. Kaya ka nagiging mainggitin kasi feeling mo palagi kang kulang, nakatingin ka sa iba, kinukumpara mo yung sarili mo sa iba, kaya ikaw, lahat gagawin mo para magkaroon ka ng maraming bagay na hindi mo naman kailangan para maipagmalaki mo yung sarili mo. Bakit tayo nasisira bilang magkakapamilya, bilang isang pamayanan? Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi sa kagustuhan mong umangat, ang pagtingin sa iyo ng ibang tao, ibabagsak mo yung ibang tao. Di ba dyan naman nagmumula talaga yung mga conflicts? Diyan naman talaga nagmumula yung mga kasalanan natin na nagiging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay natin. Sa insecurity mo, na sa totoo lang, hindi naman totoo. Na iniisip mo palaging may kulang sa'yo, hindi mo nakikita ay kung ano yung meron ka na ibinigay ng Diyos sa iyo bilang mga biyaya at pagpapala. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipon ng napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga, paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian. Malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit, ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Nitong mga nakaraang linggo ay pinagnilayan natin ang mga dakilang kapistahan pagkatapos ng Pasko ng muling pagkabuhay o panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon bago ang mga karaniwang panahon. Yung nasa pagitan ay yung dakilang kapistahan ng tatlong persona, isang Diyos, at dakilang kapistahan ng Corpus Christi o katawan at dugo ng Panginoon. At dito, pinagnilayan natin kung sino ang Diyos at ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Nakita natin na ang Diyos ay tatlong persona, magkakaiba, subalit iisa. At ito yung layunin niya para sa ating mga tao, na kahit magkakaiba tayo, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Kung paanong sila'y nagmamahalan, ang kalooban ng Diyos, tayo ay magmahalan din. Amen ba yon? Because the model of our community is the Holy Trinity. At nung nakaraang linggo, pinagnilayan natin yung kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Because in the celebration of the Eucharist, this love, this unity is being realized. Sabi nga ni San Pablo, hindi ba? Sa pagsasalo natin sa iisang katawan ni Kristo, nagiging isang katawan din tayo, isang pamayanan tayo, isang simbahan tayo. Kaya kapag nagtitipon tayo kapag araw ng linggo, kahit magkakaiba tayo, iisang tinapay ang ating pinagsasaluhan, nagkakaroon tayo ng kaisahan. Kaya nga ipinaalala ko last week, di ba? Kahit magkakaiba tayo ng opinion, kahit magkakaiba tayo ng paniniwala, kahit magkakaiba tayo ng level ng pagkakaunawa at conviction sa ating pananampalataya, kahit papaano sa banal na misa ay nagkakaroon tayo ng kaisahan. Lahat naman tayo naghahangad na maging mabuti at maging banal. Amen po ba yon? Kaya, ngayong linggong ito, nakatutuwang isipin na kahit lumilipat na tayo ng panibagong panahon sa simbahan, ay tila nagpapatuloy yung tema o yung diwa ng ating mga pagninilay. Sapagkat ngayon, ipinapaliwanag sa atin, ano ba yung nagiging hadlang sa ating kaisahan bilang pamayanan? What hinders us to be united? What causes our conflict as a community? Anong nagiging dahilan? Bakit nagkakaroon tayo ng pagtatalo-talo o nagkakaroon tayo ng hindi pagkakasunduan? Kaya, mahalaga na makinig kayo at samahan ninyo akong magnilay para maintindihan ninyo ano bang pinagmumula ng mga pagtatalo-talo natin bilang isang pamayanan. Kayo man ay pamilya, magkakaibigan, magkakasama sa simbahan, at tayo bilang simbahan sa kabuuan. Nakikinig kayo? Ano ang dahilan? Bakit nagkakaroon tayo ng mga alitan? Tanong niyo sa akin, ano? Kung titingnan natin yung mga pagbasa ngayon, isa lang ang makikitang dahilan. Insecurity. Insecurity. Bakit ko nasabi ito? Narinig natin sa unang pagbasa ngayon kung paanong nakapasok ang kasalanan sa mundo at kung paanong sinira ng kasalanan ang ating pagkatao at ang ating ugnayan sa Diyos at sa kapwa-tao. Ang sabi sa Ebanghelyo, nung hinahanap ng Diyos ang tao, nagtago kasi yung tao dahil nakita niya na siya'y hubad. Bakit niya nakita na siya'y hubad? At bakit ikinahiya niya ang kanyang kahubaran? Sapagkat kinain nila yung ipinagbabawal na bunga. Bakit nila kinain yon? Ano ang sabi ng babae sa narinig nating unang pagbasa? Kasi nilinlang po kami ng ahas. Of course, yung ahas na yun hindi naman literal na ahas, yun ay simbolo ng demonyo. Nilinlang po kami ng demonyo at kung babalikan natin yung mga talata bago yung binasa nating unang pagbasa, makikita natin ano ba yung panlilinlang ng demonyo. Nang sabihin ng demonyo sa tao, kapag kinain ninyo yung bungang iyan, magiging katulad kayo ng Diyos. Nasaan ang panlilinlang doon? Where is the lie? Where is the deception? Can you identify?
Yan ang mahirap. Sa panahon ng social media, napakahirap na pong mag-identify ng kung ano yung kasinungalingan sa katotohanan. Kaya hanggang ngayon, yung deception, kapag hindi ka nagninilay at nag-iisip na mabuti, malilinlang ka din ng demonyo. Ano yung panlilinlang ng demonyo? Tanong niyo sa akin, ano? Sinasabi niya na kapag kinain nila yung bunga, magiging katulad sila ng Diyos. Pero hindi ba't nung likhain ng Diyos ang tao, tayo'y nilikha, nakawangis na ng Diyos? So what is the deception of the devil? Ask me what? To make you think that you are less than your dignity. Ang gusto ng demonyo, isipin mo na mas mababa ka kaysa sa totoo mong pagkatao. Ang gusto ng demonyo, kumbinsihin ka na lagi kang kulang at hindi ka sapat. At ito yung pinagmumula ng lahat ng kasalanan. Kaya ka nagiging mayabang kasi kasi maliit ang tingin mo sa sarili mo, kaya nagmamalaki ka sa ibang tao. Kaya ka nagiging mainggitin kasi feeling mo palagi kang kulang, nakatingin ka sa iba, kinukumpara mo yung sarili mo sa iba, kaya ikaw, lahat gagawin mo para magkaroon ka ng maraming bagay na hindi mo naman kailangan para maipagmalaki mo yung sarili mo. Bakit tayo nasisira bilang magkakapamilya, bilang isang pamayanan? Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi sa kagustuhan mong umangat, ang pagtingin sa iyo ng ibang tao, ibabagsak mo yung ibang tao. Di ba dyan naman nagmumula talaga yung mga conflicts? Dyan naman talaga nagmumula yung mga kasalanan natin na nagiging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay natin. Sa insecurity mo, na sa totoo lang, hindi naman totoo. Na iniisip mo palaging may kulang sa'yo, hindi mo nakikita ay kung ano yung meron ka na ibinigay ng Diyos sa iyo bilang mga biyaya at pagpapala. Amen? Instead of thanking the Lord for what you have, when you come face to face with yourself at the mirror, kapag umarap ka sa salamin, bakit ang palagi mong nakikita yung kulang at hindi kung ano yung meron ka? Bakit palagi kang nakatingin sa iba at hindi sa pagpapalang meron ka? Dahil nililinlang ka ng demonyo at ang gusto niyang sabihin sa iyo, kulang ka, hindi ka sapat. Kaya kahit kasalanan, papatulan mo para lang magmukha kang kaaya-aya sa paningin ng ibang tao. Pero ang mahalaga lang naman talaga ay hindi yung pagtingin ng ibang tao sa iyo, kundi kung ano talaga ang iyong tunay na pagkatao ayon sa paningin ng Diyos na lumikha sa iyo. Amen? Listen to me. Kahit anong sabihin sa iyo ng ibang tao, hindi masisira ang totoo mong pagkatao. No one can put a good man down. So just focus on doing good and being good. Hindi mo kinakailangang sirain ang sarili mo para maging kalugod-lugod lang sa paningin ng ibang tao. Ang importante, magpakabuti ka, gumawa ka ng mabuti. Period. Doon ka mag-focus. Kasi yung ibang tao, gagawa ng paraan para sirain ka kung minsan eh. Tignan mo si Jesus. He is doing good. He is good. But what do people think of Him? That He is crazy. Nasisiraan siya ng bait. Ang dami niyang ginawang mabuti. Pero ano ang nakita ng kanyang sariling mga kamag-anak? Hindi kasi siya kumakain ng maayos. Pambihira. Sa dami ng ginawa kong maganda, ang nakita mo pa, yung hindi ako makakain ng maayos? At dahil doon, huhusgahan mo ako na ako'y siraulo? Pero merong mga ganyan eh. Sarili ninyong kamag-anak, sarili ninyong kaibigan, pinag-iisipan kayo ng masama. Tama o mali? Sakit, no? Mas maiintindihan mo kung ang paninirang puri ay nanggagaling sa mga taong hindi mo kilala. Pero yung sarili mong kaibigan at kapamilya, yun ang mag-isip sa'yo ng masama, napakasakit nun. Pero
Dahil ba doon tumigil si Jesus sa paggawa ng mabuti? Hindi. Simply because hindi siya magpapadaig sa tukso ng demonyo. Natingnan ng kanyang sarili na mas mababa kaysa sa totoong sino siya. Hindi mai-invalidate ng ibang tao ang kabutihang ginagawa niya dahil lang sa masamang sinasabi nila. Itong mga eskriba, walang pinag-iba. Ang layo ng pinanggalingan nila, galing pa sila ng Jerusalem at pumunta sila sa Galilea para manmanan si Jesus. Nakita nila lahat ng magagandang bagay na ginawa ni Jesus. Gumagaling ang mga may sakit. Lumalayas ang mga demonyo. Pero anong ending na nakita nila? Ay, kaya siya nakapagpapalayas ng mga demonyo kasi sinasaniban siya ng dyablo. Pambihira. Sabi nga ni Jesus, dahil sa paninira ninyo, hindi nyo na pinag-iisipan yung mga sinasabi ninyo, illogical na kayo. Wala na sa katwiran yung sinasabi ninyo dahil kayo ay dalang-dala ng panlilinlang ng dyablo. Kaya tingnan ninyo, may mga tao naninira sa inyo, mahilig magtagpi-tagpi ng kwento, bandang huli, hindi magkatugma-tugma kasi wala naman silang sinasabing totoo. Kaya ang tanong ko sa iyo, ba't ka nagpapa-apekto? Tingnan mo si Jesus. Nag-focus lang siya sa pagiging mabuti at sa paggawa ng mabuti, sapagkat ang halaga niya ay hindi nakadepende sa ibang tao, kundi sa Diyos na lumikha ng tao. Just focus on how God sees you and not how other people sees you. And sometimes, you cannot even rely on the way you see yourself because you are being deceived by the devil. Kung minsan, hindi lang yung pagtingin ng ibang tao ang problema mo, kundi yung pagtingin mo mismo sa sarili mo. Because sometimes, God believes in you more than you believe yourself. Maling-mali ang pagtingin mo sa sarili mo dahil nga minsan nililin lang tayo ng demonyo. Amen ba yun? Kaya sana makita ninyo yung kabutihan ng inyong pagkatao. Totoo namang marami kang pagkukulang. Totoo namang marami kang kasalanan. Amen? Pero wag mo namang i-invalidate lahat ng kabutihang nagawa mo. Wag mo namang baliwalain yung mga kabutihan na meron sa'yo. Dahil kung paanong totoong mahina ka, totoo ding mabuti kang tao. Kaya nga wag mong sasabihin na, pasensya na, tao lang. Hindi, tao ka. Nilikha kang mabuti, kaya kahit nakagagawa ka ng masama, pwede kang magbalik loob para gumawa ng mabuti, kaya nga may kumpisal eh. At ang sinasabi ni Jesus, na kasalanan laban sa Espiritu Santo, yung panlalait sa Espiritu Santo, that is your failure to recognize the voice of God calling you to be the better person that you can be. Kaya lang naman hindi mapapatawad ang tao kapag nirefuse natin yung pagpapatawad ni Kristo. At kailan natin nire-refuse yun? Kapag ka naramdaman mo na kailangan mo ng mangumpisal pero hindi mo ginawa. Kapag naramdaman mo na kailangan mo ng magbagong buhay, pero hindi mo ginawa. Hindi ka mapapatawad, hindi dahil hindi dahil ayaw ng Diyos, kundi dahil ayaw mo. Dahil ang Diyos, lagi namang available at readyng magpatawad. Amen? At ano lang ang hadlang kapag yung tao ayaw lumapit sa Kanya at ayaw tanggapin ang Kanyang awa. Kaya huwag kayong matatakot sa kumpisal. Huwag ninyong isipin na hindi kayo patatawarin ng Diyos dahil tandaan ninyo yung sinasabi ko mula pa kanina, ang nakikita ng Diyos sa inyo ay hindi yung masama lang na ginawa ninyo, kundi yung kabutihan na kahit kailan hindi nawawala sa puso ng tao. Amen? Kaya, the next time that you come face to face with yourself at the mirror, sana ang makita mo, hindi lang yung kung ilang tagyawat meron ka sa muka. Hindi lang yung mga physical features mo na hindi masyadong desirable para sa'yo. Hindi lang yung mga kahinaan mo. Kapag ka umaga, huwag ka lang haharap sa salamin. Haharap ka din sa Diyos.
Dahil ang Diyos ang pinakamagandang salamin sa lahat. Dahil ang nakikita mo sa salamin, yung mga pangit sa iyo. Pero pag humarap ka sa Diyos, ang ipapakita niya, yung mga magandang meron sa iyo. Amen? At pangalawa, sana kung na-appreciate mo yung kabutihang meron ka, sana marunong ka din namang mag-appreciate nung kabutihan na meron yung iba. Tingnan mo nga yung katabi mo ngayon. Tingnan mo. Sabihin mo sa kanya, kapatid, mabuti kang tao. At kahit minsan hindi halata, tandaan mo, nakikita ng Diyos ang lahat ng kabutihan mo. Lagi niyo yung sasabihin sa sarili ninyo, at huwag kayong madamot na sabihin yan sa ibang tao. Nakalulungkot isipin, kahit sarili nating kapamilya, hindi natin magawang ma-appreciate. When was the last time that you appreciated your husband or your wife? Kailan yung huling pagkakataon na sinabi mo sa asawa mo na kahit nagmamantika na yung mukha niya, kalalabat, kaluluto? Kailan mo sinabi sa misis mo na, ang ganda mo pa rin? Ayun. Damot nyo eh! Kailan niyo sinabi sa mister ninyo na, salamat ha, dahil sa sipag mo, may nakakain tayo? Hindi pag dumating palaging, eto lang, sweldo, ito lang. Lagi mo nakikita kulang Hindi mo na-appreciate kung ano yung naibibigay Amen? Appreciate nyo naman yung mga anak ninyo. Kahit naman may palakol yan, kahit yung palakol, nakakasibak ng kahoy yan. Huwag niyo ikukumpara sa iba. Kasi tandaan mo, matalino man yung anak mo o hindi masyadong matalino, sa'yo pa rin nagmana yan. Kaya anong dahilan para ikumpara mo siya sa iba o maliitin mo siya? Hindi ba dapat kung meron mag-encourage sa kanya, walang iba yon kundi ikaw na magulang niya? Amen? Mga anak, makinig din kayo. Mga magulang ninyo, nagkakandakuba sa trabaho. When was the last time you appreciated them? When was the last time you gave them a hug? At sabihin sa kanila, thank you po Hindi yung palagi ninyo sinasabi, bakit po yung sa kaklase ko, ang bigay ng parents nila, Apple, sa akin Android lang. Halika dito, bibili kita ng mansana sa palengke nang malaman mo yung sinasabi mo. Diba? Palagi mong nakikita yung kulang Hindi mo nakikita kung ano yung binibigay. Listen to me. Kapag na-realize mo na mabuti kang tao, magiging masaya ka at appreciative ka sa kabutihan ng ibang tao na nakikita mo. Pero kapag ikaw ay punong-puno ng insecurity, wala kang ibang makikitang maganda sa ibang tao. Dahil yung insecurity mo sa sarili mo, ipinoproject mo sa iba. Let me leave you with this question. Kung hindi mo i-appreciate ang sarili mo at ang ibang tao, ngayon, kailan pa? Pag wala ka ng pagkakataon? Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.